walang malay ang 30 taong gulang na babae sa gilid ng kalsada malapit sa isang police station sa Antipolo. Ayon sa mga saksi, umiiyak ang babae bago ito mawalan ng malay. Agad naman itong isinugod sa pinakamalapit na ospital. At ayon naman sa Cornell Medical Center, na-diagnosed ang babae na mayroong sakit sa pag-iisip o mental disorder na tinatawag na prolonged grief disorder. Narito ang panayam ng isang doktor patungkol sa kondisyon ng babae. Dok, paano nga ba nagkakaroon ng gantong sakit? Ito kasi ay isang masalimuot na pangyayari sa isang tao. Kagaya na lang ng babaeng ito na nag-diagnose sa gantong nasa peripartum period. Kagaya na lang ng termination of the mother-child, born due to the pregnancy loss, stillbirth, crib death, illnesses, or accidents, is considered an emotional trauma that devastate the psychophysical well-being of the mother and the family. Conceptually, ang grief o hinagpis ay isang attachment reaction, where bereavement is the period which the person suffer with loss. Maaari silang makaramdam ng insecure, agitate, aggressive, or anxious, at hirap silang tanggapin ang pagkawala ng mahal nila sa buhay, which can lead to depressive state that can lead in 7% to 10% of prolonged grief disorder. Narito naman ang nakalap naming impormasyon patungkol sa babae. Ang itinuturong suspect sa pagkamatay ng bata ay di umano isang pari mula sa parish of St. Therese kung saan naglilingkod ang bata. At ayon sa isa sa mga naglilingkod sa simbahan, matagal na raw niyang hindi nakikita sa simbahan ng bata. Narito ang news report ni Johara Buseta. Johara? Yes, Jen, ngayon ay narito ako sa Parish of St. Therese sa Antipolo kung saan naglilingkod ang bata bago ito mawala. Narito ang panayam ng madre dito sa simbahan. Dalawa sila dito magkapatid at sa pagkakalam ko, siya ang bunso. Madalas ko silang nakita na magkasama sa kanyang kuya at sabay silang nawala sa simbahan. Hindi rin namin napansin na nagpalit pala sila ng sakristan. Mariin namang itinanggi ng simbahan ng ganitong pangyayari at wala raw silang kinalaman sa pagkawala ng batang ito dahil kusa raw itong umalis sa kanila. Back to you, Jen. Salamat, Johara. Susunod, inireklamo ang isang pare dahil sa pangmomolestya umano sa loob ng simbahan. Konektado nga ba ito sa naunang insidente? Abangan! I just love kids. Tulungan natin sila para sa kanilang kinabukasan. Painumin sila ng Nido fortified with zinc. O Lucho, anong sagot sa number 4? Letter B. Mali! Ayusin mo yung pagsagot mo! Sa pagpapatuloy, paring inireklamo ng babaeng kasapi ng choir, arestado matapos makita sa CCTV ang pagtangkang panggagahasa nito sa dalaga. Ayon sa mga saksi, matagal na nilang nakikita ang may pagnanasa ang pari sa dalaga. Narito ang news report ni Johara Buseta. Johara? Maraming salamat, Jen. Ngayon narito ako sa lugar ng pinangyarihan. Hindi mo ni panggagahasa sa ating biktima na si Maria Clara. At kanina lamang inakuha na natin siya ng panayam patungkol sa kanya. Matagal kong tinikom ang aking bibig. Sa takot, sa kahihiyan, at sa pangambang walang maniniwala. Ngunit ngayon, panahon na upang marinig ang aking tinig. Si Padre Salvi, ang taong inaakala ng marami na banal, ang siyang gumawa sa akin ng karuman-duman. Hindi ko ito ginusto. Hindi ako nanahimik dahil ako'y mahina, kundi dahil ako'y pinilit. Ngayon ay lumalaman ako, hindi lang para sa sarili ko,
kundi para sa lahat ng kababaihang tinanggalan ng boses at dangal. Hustisya ang kailangan ko. Naway matulungan niyo ako. Jen, ayon sa biktima, nakuwanan din daw ang pangyayari sa CCTV at pasintabi lamang po sa mga manonood at kinakailangan ng gabay ng mga magulang ang ating ipapakitang kuha ng CCTV. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ng sospek na si Padre Salvi at tinatanggi ang lahat ng akusyon patungkol sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Ako'y isang lingkod ng Diyos. Paano nyo magagawang idikit sa aking pangalan ang ganong kasuklam-suklam na akusasyon? Si Maria Clara ay isang inosenteng dalaga at ni minsan ay hindi ko siya tinignan ng masamang hangarin. Ang paratang na ito ay isang insulto, hindi lamang sa akin, kundi sa simbahan na aking pinaglilingkuran. May mga taong pilit ako binabagsak at ngayon ginagamit ang aking pangalan sa isang walang muwang na babae para lang dungisan ng aking pagkatao. Para sa mga karagdagang update, maaaring tumutok sa ating mga online social media platforms. Johara Boseta para sa Nagbabagang Balita. Balik sa'yo, Jen.